Hello sa inyo YouTube. sorry, excuse me. Hello sa inyo YouTube. Welcome to J Mites TV. Ngayon na ulit tayo makakapag-upload ulit. Ang oras natin ngayon ay mag-aalas 8 na ng gabi. Pero tignan naman yung nasa likod ko. Maliwanag pa rin. 8 o'clock na yan guys. 8 o'clock. Maliwanag pa rin siya. So, patagal-tagal na naman tayo hindi nakapag-upload. So, ilang views to? Ito ay balik tayo sa Goosebump Top 5 Videos. Multo nakuha na ng camera. The Laughing Demon. So, tara. Huwag natin patagalin to. At i-play na natin. At enjoy na lang kayo dyan. Relax. At handa at kayo ay matakot sa video na ito. So, let's go. Videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Highlights lang yun. Yes. Highlights pala yun. Goosebump Top 5. Top 5 Ghosts Caught on Tape. White Lady sa kampo. As you all know, sa halos lahat ng episode namin ay may isang lugar na madalas maitampok dahil na rin sa iba't ibang ghost hunters na mula sa Pilipinas at ibang mga media outlets at TV stations na rin ang nagpunta at nag-imbestiga sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay walang iba kundi ang pamosong Campo Bello na matatagpuan sa Pililla, Rizal. Iba't iba na ang mga... Naalala ko to pinuntahan nila, napanood ko yung video nito nila Boss Rino. 5 sila. Tapos yung dalawa nila kasama may third eye. Nakakita ng multo. Tapos may batang tumatakbo daw habang kumakain sila. Ang kababalaghang nakuha rito, nariyan na ang mga ligaw na anino, mga kakaibang signals mula sa iba't ibang paranormal equipments at mga aparisyon gaya ng pinaniniwalaang kaluluwa ng isang bata. At para sa unang video natin sa gabing ito, ipapakita namin sa inyo ang pinaka-recent na kababalaghang nakuhaan rito. Ito ay nakalap noong nagsagawa ng 3 AM solo challenge ang sikat na Pinoy paranormal YouTuber na si Baron the Ghost Hunter. Tignan maigi ang nakuhaan niya sa kanyang paglilibot. Maraming comment dito na comment sa akin dito na may nakuhanan daw akong duwende. Isang duwende raw ang di umano nakuhaan ni Baron sa parte ng kusinang ito sa kampo. Ngunit lingid sa kaalaman niya, hindi isang duwende ang makakaengkwentro niya ngayong gabi. Ang lamig-lamig dito kanina. Pero biglang uminit. Ang init na dito. Napansin mo ba yon? Nasa taas siya, no? Dahil mismo si Baron ay hindi napansin ito. Tignan ng maigi. Replay mo. Ang lamig-lamig dito kanina. Pero Uy! Grabe oh. Parang puti na short na naglalakad lang. Tapos ngayon ko dito mapaliwanag ito. Bala na, try na lang, panoorin na lang. Ano kaya ang puting bagay na bigla na lamang lumitaw sa likod ni Baron? Kung titignan maigi, parang nakalutang ito. Back natin. Ano kaya ang puting bagay? Teka lang. No? Parang puno Hindi siya puno kasi yung puno. Ba't may puti dito? Na bigla na lamang lumitaw sa likod ni Baron. Walang puno. Puti lang siya nakatayo talaga. So, titig na maigi, tila nakalutang ito at ito ay may resemblance ng isang tao. Isang babaeng nababalot ng puting kasuotan at may mahabang buhok. Posible nga kayang ang lumitaw sa likod ni Baron ay isang aparisyong mas kilala natin sa tawag na White Lady. At ito rin kaya ang dahilan ng biglang pagbabago ng temperatura sa paligid. Ano sa tingin ninyo? Kayo na ang humusga. I hate dogs, floating shadow.
Sa susunod na video na aming ipapakita, hindi namin maipapangakong no animals were harmed at hindi rin namin matitiyak kung sino o ano ang salarin sa pananakit sa hayop na inyong makikita. Ang videong ito ay ni-upload sa TikTok ni Jessa Akuma. Ayon sa kanya, kagagaling niya lang sa sine noong gabi ngayon at pagka-check niya sa kanyang Ring security camera ay agad siyang nabahala sa nakuhaang footage nito. Makikitang lumapit sa pader ang isa sa kanyang dalawang aso at sinimulang kamut-kamutin ang pader sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa. Uy, grabe. Parang may tumulak sa aso. You know? Kung anong puwersa ang tumulak sa cute na asong nagkakamot lang naman sa pader, sapat ang puwersa upang tumalsik ito. Nasa kabutihang palad ay nakontra naman ng aso para maibalik ang kanyang balanse. Naalarma ang aso at kinahulan pabalik ang pader. Ngunit ano ang naroroon? Ayon kay Jessa, dahil nga nasa sine siya noong mga oras na iyon, tiyak na walang ibang tao sa kanyang apartment. Makikita rin nating hindi katulad ng pinto ang pader. Hindi ito gawa sa kahoy. Konkreto ito. Kaya nangangailangan ng malakas na puwersa upang ito ay yumanig. Hindi rin ito lindol dahil isang bahagi lang ng pader ang nakita nating yumanig. At malinaw na lahat ng puwersa ay directed sa aso. Kung lindol man ito, makikita dapat nating gumalaw o matumba ang ibang bagay sa background gaya ng gitara. At matutumba dapat to. At dapat ding mataranta ang isa pang asong namamahinga lang. Ang susunod namang video ay nakuhaan ni Mark Rosbach, One Winter Night. Sa tapat ng kanilang bahay, kinukuhaan niya lang sana ng video ang kanyang anak na babae, kalaro ang kanilang itim na aso, when all of a sudden, may kakaibang bagay na nahagip ang camera. Ito ang footage na kanyang nakuha. Nasaan? Minuhukay yate aso. Nakita mo ba yun? Kung hindi, tumitig ka sa kalapit na bahay, sa kanang bahagi ng bata. Sa may bubong nito, may makikita ka. Isang shadow figure ang makikitang nag-glide sa hangin sa may bubungan ng bahay na iyon. Nakita ito ng kanyang anak na babae, dahilan upang lingunin ito ang kanyang ama at ituro kung saan nagdaan ang figure. Ito na kaya ang pinaniniwalaang evil counterpart ni Santa Claus. Banshee at a church. Grabe, nakalutan mo. Ang susunod na video ay sinuggest ni Borgia Manor Justice at ito ay ni-upload sa YouTube channel na Exploring with Dan, kung saan nilibot ni Danny ang isang abandonadong simbahan. Uy, takbo siya. Uy, takbo. Ganoon na lamang ang takot ni Danny matapos maganap ang paranormal encounter na ito sa lumang simbahan. At ang enkwentong ito ang inyong masasaksihan. Diyan sa simbahan, nakakatakot dyan eh. Kung pipiliin ka sa kung saan mo gusto matulog, kung sa simbahan ba o sa sementeryo. Ay ako, wala, ni isa, walang tutulugan. Pero sa simbahan, maraming kaluluwang naiiwan dyan eh. Kasi dyan binibindisyonan yung patay. Tapos bago dali sa cemetery. Sa sobrang tagal ng abandonado ng simbahan ay gumuguho na ang ilang bahagi ng pundasyon nito. Nagkalat ang debris ng konkreto at kahoy. Ang dating tahanan ng Diyos ay isa ng tambakan ng naiwan. At mukhang may ibang nilalang ang naninirahan rito. Gotta watch out for these. Ayun, on the floor right here. Mag-headset kayo guys para marinig nyo talaga. Falling through. Pinaan natin kayo. Malakas masyado, bipingi ako. What the hell? Ganun, That scared me. May growling sounds na narinig. What is this? What the hell? Mag-headset kayo, headset. May rinig nyo. What is this? What is this? What the hell? Parang aso. At maya-maya pa. Check that over there. We've even got a christening pot right there. Naiyak.
Just think people would have been christened here once. What the hell? Naiyak ko, no? Ano yun? Ayun, no? Ito. I'm pitching. Ano to? Ito. Ayun, no? Zoom in mo. Hello? Hello? Malinaw nating narinig ang iyak na nanggaling sa kabilang dulo ng simbahan. Maaring iyak ito ng isang banshee. Ngunit hudyat ng kamatayan kapag narinig ang iyak na ito. Tiyak na may panganib na nag-aabang. Nilapitan ni Danny ang pinanggagalingan ng iyak. Yung tapang ba? Hello? Ay, yun na! Ay, Oh my god! What the fuck is that? Hello? ayun, no? Ay, putang ina. Hindi ito edit, guys. Legit to, oh. Kabelo pa, tapos puting-puting itsura, oh. Tapos yung takot niya, yung sigaw niya, ano? Yung sigaw niya na sobrang takot. Iba? Parang, totoo to, guys. Totoo, parang, ano. Kasi kung edit to, dapat dito banda may kita akong ano rito, yung parang, yung glow niya rito banda sa gilid. Tapos, dito, yung parang ano, yung batag dito, yung pace. Naka-pace lang siya. Hindi, gumatay mo. Gagalaw pa yan. Gagalaw ito, eh. Sige niya. Ay, no. Oh. Oh my god! Grabe katakot. What the fuck is that? Get me the fuck out of here! Isang puting-puting babae ang nakaupo sa simbahan. Ayun, oh. Nakasuot ito ng pangmadre at umiiyak mag-isa. Laking gulat ni Danny Ay, nang makita ito. Palibo ko. Nagtatakbo na lang siya sa takot. Ano sa paupo sa simbahan Ang mali niya, tiga mo yung na takbo niya. nag-aabang. Tiga mo, saan siya tatakbo, ah. Tiga mo. Gagalingan Teka ng lang. iyak. Tiga mo, saan siya tatakbo, ah. Hello? Tiga mo yung takbo niya kung saan, ah. No? Yung takbo niya papunta pa ron mismo sa may mismong parang ano yung stage. Dapat kung ganyan ka, makita ka ng ganyan, dapat yung takbo mo, paatras ka na. Yung, pag nakita mo siya, dapat takbo ka na agad pabalik pa, hindi ka na yung pasalubong, yung nasa gilid siya, tapos nandito na sa left mo siya, tapos yung takbo mo, dito siya, tapos yung takbo mo, ikaw, takbo mo, pag ganun ka. Dapat, pag nakita mo siya, pag ganun ka na eh. Mali yun, ganun. Kaya sundal ka eh. Oh Mali my yun, ganun. god! What the fuck Pero, is that? katakot. Grabe yung takot niya, oh. Get me the fuck out of here! Kalabot. Isang puting-puting babae ang nakaupo sa Oh, simbahan. grabe, oh. Nakasuot ito ng pangmadre at umiiyak mag-isa. Laking gulat ni Danny nang makita ito. Natakot. Nagtatakbo na lang siya sa takot. Ano sa tingin nyo? Ang nakita ba ni Danny ay real Takot. or fake? Bago tayo magpatuloy sa listahan ng mga kababalaghang aming nakalap sa linggong ito, nais muna naming magpasalamat sa mga ka-goosebumps na masugid na sumusubaybay sa ating bawat episode. As of making this video, malapit nang umabot sa 20,000 subscribers ang munti naming channel na walang ibang hangad kundi maghatid ng kilabot sa inyo linggo-linggo. Hindi magiging posible ang lahat kung wala kayo ka-goosebumps, kaya naman shoutout sa inyo. Cheers! Ituloy na natin ang takutan. Ang misteryosong bulong, ang namalignong selfie. Talaga namang magiging imposible ang takutan kung wala kayo. Dahil ang susunod na mga video at litratong inyong matutunghayan ay pinadala mismo sa amin ng ating mga ka-goosebumps. Ang unang video ay galing sa ka-goosebumps nating si Nash Raphael. Footage ito sa kanilang pamamahay kung saan matagal na siyang may kakaibang presensyang nararamdaman. Sa 10 seconds footage na ito ay may nakuhaan siyang kakaibang audio. Pakinggang maigi, isang misteryosong bulong ang maririnig. Tila ibang lengguwahe ang sinasalita ng bulong. Animo nasa Latin. Kung ito ay isang paranormal entity,
Mataas ang tsansang isang demonic spirit ang nananahan sa pamamahay na ito. Ang masasabi ko na lang, mag-ingat sa inyong bahay, Nash. Tumawag ng medium. Yung bulong na yun, parang ano. Hindi yung walang kung saan galing kung sa electric pan ba kung alay yung electric pan kung yung ikot niya tapos bilang gumalaw yung electric pan. Parang gumanon pa pag ganun ng ano pag ganun ng electric pan, punta ng ganun. Siguro ito, baka ito nag-move. Siguro maluwag. Parang pag ganun niya yung LC parang umalog. Tapos may tumunog na parang kung may bakal ba? Kung may bakal, waring ito yun. Kung kinakailangan. Ang susunod naman ay mga serye ng larawan na ipinadala sa amin ng ka-goosebumps na si G. Mga selfie lang naman ito ng magkakapatid na nasa 17 hanggang 20 ang ate at nasa 7 hanggang 9 na taong gulang naman ang batang babae. Ayon sa kanilang ina, napag-isipan lang ng mag-ate isang tanghali ang kumuha ng iba't ibang selfie. Sa hindi inaasahan, nag-stand out ang isang larawan. Sa larawang ito, makikita nating mayroong pagbabago sa mata ng bata kung ito ay built-in filter lamang ng smartphone o ng application na kanilang ginagamit pangkuha ng litrato. Dapat na maging ganito rin ang mata ng kanyang ate. Batid din nating gumagana lamang ang mga ganitong uri ng filters kung direktang nakatingin ang mata ng tao sa camera. At speaking of mata, ang bata raw sa picture ay naoobserbahang nakikipaglaro sa mga imaginary friends at pinaniniwala ang nakakakita ng mga nilalang sa tulong ng kanyang third eye. Ano sa tingin nyo mga ka-goosebumps? The Laughing Demon. No, hoax lang yun. Ang huling video para sa gabing ito ay tampok ang sikat na Middle Eastern ghost hunter na si Ihab Kazmaya. Kilala siya sa paglilibot sa iba't ibang haunted locations sa Saudi Arabia at sa abandonadong bahay na kanyang nilibot. May isang pintong sentro ng misteryo. Bismillahirrahmanirrahim. Uy, ano yun? Bismillahirrahmanirrahim. Ang pintong ito ay misteryosong nagsara at kalaunan sa kanyang exploration, ganito ang nakuhaan sa pinto. Bismillahirrahmanirrahim. Uy, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoax. Bismillahirrahmanirrahim. Wala. Bismillahirrahmanirrahim. Bungin mo. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Credits pa rin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bikalimatillahi tammat. Pinaniniwala ang isang jinn o isang demonic spirit ang nakaengkwentro ni Ihab sa pintong ito. Pagsilip ay napausal na lamang si Ihab ng tiyan para itaboy ang entity at mapanatili ang sariling kaligtasan. Bago pagsarahan ng pinto, tinawanan muna siya ng demonyo. Sana'y kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Pero kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. At kung hindi ka pa nakasubscribe at Alright. So, yun lang guys. At maraming salamat sa panonood. At naantok na ako. Naantok ako guys. Yung pangit nung last part pero nakakatakot. Yung bago yun. Yung nasa may church talaga. Yung legit talaga yan. Legit. Tingin ko. Ay. Anong oras na yan? Yung paligid ko guys. Padilim pa lang yan. Ngayon, oras na. 8:16 na ng gabi. Padilim pa lang siya guys. Sa bukas, sana di umulan at hindi malamig para makapag food trip, mukbang sa sa madilim na lugar. At yun lang.
So, ingat kayo dyan lagi guys at maraming salamat sa panonood. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel, J Mikes TV. At maraming salamat ulit. Bye-bye!